Magandang hapon po. Ngayon po ay araw ng February 22, 2024. So ngayon, kung saan ako ay basta nasa Batangas lamang. Ngayon, ang aking vlog sa ngayon ay ganito. Dahil po ay malakas ang issue sa akin ngayon yung halalan, dapat kailangan ng ating halalan ay malinis. Kasi yan lamang ang pamamaraan para makapili tayo ng magandang kinabukasan, makapili tayo ng mga tao na magtutulak sa magandang kinabukasan. At tandaan nyo, yung mga tao bumibili ng boto ay wala ka talagang makukuhang kagandahan sa kanila. Kaya kung kayo ay mamimili na bumoto, pwede mong tanggapin ng pera, huwag iboto nila nila. Kaya may pangalawang problema tayo. Maliban sa tinatawag na pwede tayong bumoto na malinis, pero kung meron man Smartmatic, ay lagi naman balahura, magiging baboy ang ating butuhan. Kaya dapat tanggalin ang Smartmatic. So, ano ang solusyon natin? Una, napakahirap po ng matanggal yung tinatawag na bilihan ng boto, pero kayang labanan. Next is, kung makaya man natin labanan, ang pinakamahirap din kalabanin ay yung Smartmatic. Pero pinalitan ng Smartmatic ng liro. So ngayon, paano pang gagawin natin? May karanasan na tayo ng ilang elections na dumaan sa Smartmatic. So kung ako talaga mo, walang pinagiba ang Smartmatic sa bagong kumpanya ng liro. Ganon din yan. So, ibig sabihin, nalalagay sa balag ng alanganin kasi napakadaling dayain po ang ating kalaban. At tandaan ninyo, nanalo si Bongbong Marcos ng 31 million, daya yun. Smartmatic na nagpapanalo dyan. Ganon din kay Sara Duterte. Ganon din sa mga senador natin, sa mga tinatawag na party list, no? Sa ating mga congressman, mga mayor natin, gobernador. Bakit po? Kasi mayroon na kaming ebidensya. Ebidensyang ito ay tinatawag na proof beyond reasonable doubt na sa record lamang ng transmission na pinalabas ng COMELEC, lumalabas na ang bawat magsabay-sabay na magbibigay ng resulta, 10, 5, pare-pareho, pati segundo, hindi po pwede mangyari yan. Kasi kung manggagaling talaga sa totoo lang sa 107,000 precincts all over the country, dapat iba-iba ang oras ng pagtanggap, pagpapunta ng pagbato ng resulta. Hindi po magkapare-pareho yan. Pangalawa, dapat mabagal kasi po mahina yung tinatawag ni internet. So kung ang internet po ay mabagal ang ikot, sinisigurado po na kahit manood kayo ng YouTube, pag mabagal ang ikot ay puputol-putol. Ganon din po ang resulta. Dapat hindi po aabot ng 20 million sa isang oras. Kaya pag tinignan mo yung pinalabas ng COMELEC na resulta na kung saan ay sinasabi na yung transmission, sabi ko, ulitin ko sinabi ko na, pero mo 10 resulta, sabay-sabay, isang pati segundo, pare-pareho. Hindi po pwede mangyari yan. 20 million yun. Sabihin, hindi totoo na nangyari, nagkaroon ng 31 million na boto si Bongbong. At saka si Sara, naging 32 million. At saka yung mga senador ay nanalo. Hindi po totoo. Pangalawa kong ebidensya, pag binuksan mo po yung tinatawag na mga raw files na nagsusuporta dun sa binigay ng COMELEC na resulta ng transmission kuno na pare-parehong oras ang dating pati segundo, ay lumalabas doon na nanggaling lamang sa isang makina na 192.168.0.2. Dahil sabihin, kada makina po sa internet ay hiwa-hiwalay po ang number, hindi magkapareho. Sa makina, isang numero. Ganun lang, parang telepono yan, parang cellphone, isang cellphone number lang, hindi pwede magkabago. Next is, pag tinignan mo yung ginamit ko nila na cellphone companies para magpadala ng resulta galing sa probinsya, papunta sa Manila, ay yung mga Globe at saka Smart. Bakit wala yung dito sa pinalabas at pina-upload ng COMELEC sa kanilang website? So, ang meron lang ay telco na Smart at saka Globe. Kaya pag tinignan mo yung records ng Globe, lumalabas na petsa 9 ng May 2022 na kung saan araw ng election, na dapat ang pagpadala ng resulta ay pagkatapos ng alas 7 na magsara ang baluta, magsara ang butuhan. Pero lumalabas, alauna pa lang ng hapon ng petsa 9, may mga resulta na pinadala sa Globe, sa record ng Globe. Sa record naman ng Smart,
ay May 9 ang election, pero May 8 pa lang may pinadala na mga resulta. At hindi mo makikita ro ng tinatag na 192.168.0.2 na mga IP address number. So, ganun po kasimple. So, ngayon, anong gagawin natin? Ang gagawin ko po, proposition, magsasampa po ako ng petition sa COMELEC na huwag nang ituloy ang automated election system. At gagawin na lang natin na manual ang bilangan at pamagitan ng automated election internet ang pagpadala ng resulta. Mas mura ng tihamak ang gagastusin. Kung sa kasalukuyang gusto nila na automated o computer na magbibilang, uubos ang Pilipinas ng 18 billion pesos. Pero kung laptop lang gamitin na magpadala na lang resulta kasi manual ang bilang, mano-mano, ay gagastos lamang 5 billion pesos. Ang layo na diferensya. So masasayang pa, may bibigay pa, magagamit pa ng mga mamamalitayo, magagamit pa ng ating bayan sa pagpapaunlad ng bayan. Okay? So ang gagawin ko, magsasampa ako ng petition sa COMELEC na tanggalin ang automated counting. Pagkatapos, kung i-deny nila, aakyat ako sa Supreme Court. At susundin kong argumento na ginamit ng mga nanalong kaso doon sa German Federal Supreme Court. Kasi in Germany, ang Supreme Court ng Germany ay binasura yung automated election system sa rason. Kasi kailangan pa maging espesyalista ang tao para malaman, para maintindihan ang pagtakbo ng eleksyon. So yan lamang po at maraming salamat po.